At syempre ngayong araw po ng Tuesday, mga kanyusik, mayroon na naman po tayong issue na sama-sama pong pag-uusapan at bibigyan po ng opinyon ngayong araw na ito. At mayroon din po kaming ihahatid sa inyo ng mga may init na balita sa 774 Balita ngayon. Pero bago po yan, ito muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang gabi, may isang lalaki na naglalakad sa gitna ng gubat at bigla itong nadulas. Dire-diretso itong nalaglag hanggang sa nakarating siya sa dulo ng isang bangin. Mabuti na lamang at nakakapit siya sa isang sanga, kaya hindi siya tuluyang nahulog. Sa sobrang takot na nararamdaman niya, tinawag niya ang Panginoon. Sabi niya, "Lord, tulungan niyo po ako." Agad namang sumagot ang Panginoon, "Sige, bitawan mo yung kinakapitan mo." Nagtataka naman ang lalaki na sumagot sa Panginoon, "Lord, malalaglag ako kapag bumitiw ako sa sanga. Wala po bang ibang paraan para iligtas mo ako?" Sumagot ang Panginoon, "Magtiwala ka lang sa akin. Bumitaw ka na dyan sa sanga." Nalungkot po ang lalaki dahil iniisip niya na baka mayroon pang ibang paraan para mailigtas siya ng Panginoon. Gaya ng maaaring maghimala na lamang sana si Lord o di kaya ay magpadala ng magliligtas sa kanya gaya ng helicopter o tao na makakarinig ng sigaw niya. Kaso, ang gusto pong mangyari ng Panginoon bumitaw siya sa sanga. Hindi sinunod ng lalaki ang utos ng Panginoon at nanatili siyang nakakapit sa sanga hanggang sa mawala ng buhay dahil sa pagod at lamig ng panahon. Kinabukasan nang lumiwanag na at wala na ang mga hamog na nababalot sa baba ng bangin, nakita ng mga rescuer ang lalaki na isang di pa lang ang layo mula sa lupa. Ano po ang mapulot po nating aral sa kwento natin ngayong umaga po ng Tuesday? Magtiwala po tayo mga kanyusik sa plano po ng Diyos para sa atin, sa gusto po ng Diyos na gawin natin. Sa kwento po kung sumunod lamang po yung lalaki sa nais po ng Panginoon na bumitiw siya sa sanga, sana ay nailigtas siya, sana ay buhay pa siya. Hindi po ba kapares din po tayo ng lalaki? Nakapagipit na, kapag nasa desperate situation na tayo, hihingi po tayo ng tulong sa Panginoon, hihingi po tayo ng isang solusyon na gusto natin. One time, big time, yung matatapos po agad yung problema natin. Gusto po natin yung solusyon na ibibigay po sa atin ng Panginoon ay yung solusyon na sa tingin po natin makakaresolba ng problema natin. Kaya pag nagbigay ng solusyon si Lord na taliwas po sa nasa isip natin, hindi naman po natin sinusunod. Ending, lalo lang po tayong nahihirapan or worse, napapahamak tayo. Minsan kasi mga kanyusik, matigas ang ulo natin. Minsan, alam naman natin na makakasama sa atin, ginagawa pa rin natin. Pero lagi po nating tatandaan na we are called to trust in Him and to be in total surrender to His will. Dahil siya lang po ang nag-iisang nakakaalam ng kung ano ang magandang plano para po sa atin. Kahit minsan mahirap at hindi natin naiintindihan ng Panginoon, nakikita niya ang laman ng puso't isip natin, mga kanyusik. Naririnig niya ang bawat pag-iyak at pagtawag po natin sa Kanya. Nakikita niya ang future natin at ang lahat ng gumugulo po sa ating isipan. Ang gusto lang po ng Panginoon na gawin natin ay bitiwan ang lahat ng mga pag-aalinlangan at buong puso po tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Sabi nga po mga kanyusik sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways submit to Him and He will make your path straight."
Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Martes.